Hello, magandang araw. Welcome back sa lahat ng Cancer. At sa mga bago, welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love. Sa inyong Tagalog love reading, ngayon na, Mismo. Okay, so ang gagawin natin today, bago siya, is itap natin ng third party energy. Okay? But take note na ang third party ay hindi lang romantic. Okay? So, anything na external or outside the connection na influence or naapektuhan ang connection mo with your person is a third party energy. So, pwedeng kaibigan siya, kamag-anak, kapamilya, okay? Katrabaho, kaklase, pwede siyang work mismo, career, negosyo, akads. So, let's see. Nalaman natin siya. And also just to uh, let you know din and to remind you that this is uh, collective reading. So it may or may not resonate sa inyo. Kapag hindi nag-resonate, ibig sabihin hindi ko natanggap yung energy niyo, hindi para sa inyo itong reading. Kaya abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Baka yun ay mag-resonate na. Okay, important na nakasubscribe kayo para updated kayo sa mga ipopost kong video. Sige, so bubunot ako ng two cards each. So, may set dito. Okay, so first would be yung connection, what's going on between you and your person at the moment, yung influence, yung next, and yung third party energy, and yung third paano yun na naapektuhan yung connections. Sige. So, Four of Wands and Six of Pentacles, yung current energy between the two of you. And then, in third party situation, oh, the World and Two of Pentacles. Okay. And, okay. How it affects the Hermit and Wheel of Fortune. Hmm. Okay. Okay, there's a strong energy of Leo, Taurus, Scorpio, and Aquarius, saka Virgo. So, pwedeng yun yung signs na yun, yung sign ng person ninyo, but doesn't have to. Yun na yung strong energy na nasasagap sa reading na ito. Okay, pero bago yung lahat, tignan natin. Is it the world and Two of Pentacles? So, a choice on happiness and fulfillment. And I can sense na hindi siya person eh. It's more on, yeah, na parang career siya. Something na would make the relationship stable. Okay, it's about happiness. Sige, alamin natin. Tignan natin. Nasasagap yung energy kasi is um, hindi siya tao eh. Para siyang sitwasyon. Sitwasyon na mayroon ah yung person niya. Pero habang binabalasa ko to, gusto kong magpasalamat muna sa lahat ng cancer na sumusuporta sa aking channel. Thank you, thank you, thank you. Sana patuloy niyo suportahan at sa mga bago, sana supportahan niyo rin by subscribing to my channel, by liking this video and engaging sa comments para mag-grow siya. Kasi kapag nag-grow yung channel ko, mas marami pa akong magagawang reading sa inyo, mas may improve ko yung setup, and marami pang iba. Okay? So, tingnan natin ano bang energy nito. Career ba siya? Or a situation na related sa
further commitment or next level commitment. Yeah, oo. It's a situation, hindi siya tao. Okay, so hindi siya romantic. It's something personal, something na conflicting, and an issue na meron yung person ninyo. And yun yung nagkakaroon ng kaya yun yung may effect dun sa connection. Sige. So, Four of Wands and Six of Pentacles. So, at the moment, okay, so between you and your person, uh, yeah, there's a new milestone. And I think yun nga, nagpa-plan kayo ng something next level sa relationship ninyo at the moment. So, pwedeng kung engage kayo, nagpaplano kayo magpakasal, kung in a relationship kayo, nagpaplano kayo ma-engage, kung dating kayo, nagpaplano kayo maging kayo. Gets? Okay, so there's a new milestone na on the way, nasa plano, okay? And yeah, it's well reciprocated naman. I can sense here na gusto niyo isa't isa, mahal niyo isa't isa, and willing nga kayo to move. It's a mutual decision to move on to the next level of the relationship. However, ang nafe-feel ko dito is parang, ano mo yung energy of having a cold feet na parang pag paparating na siya, pag malapit na siya, parang, ala, wait lang, parang ganun. Yung ganung energy ba na, teka, kasi Two of Pentacles is may mga ibang priorities pa kasi itong person na to. Though, part of the priority ng person na to ay yung relasyon ninyo, ikaw, yung next level. Pero kasi, may iba pa siyang priority na gusto pa niya i-fulfill at tapusin para mas buo siyang makapag-commit sa next level ng relationship ninyo. Okay? So, I can sense here marami. Pwede kasing yung career niya na gusto, pwedeng may promotion siyang hinahabol or may big project siyang gustong tapusin. Okay? Or baka priority niya din na um, makapag-travel muna as a backpacker. Ito, nangyari to sa isang kaibigan ko na so dapat may engage na sila nung fiancé niya. I mean, well, wife na niya ngayon naman. Pero parang 8 years ago, before pandemic, so nag-decide siya, nakwento niya sa akin na, ayun, nag-decide siya na mag-travel. Kinausap niya yung um, girlfriend niya back then, na wife naman na niya ngayon, na before sila ikasal, gusto niya muna ma-experience yung matagal na niyang dream or gusto niya i-pursue na makakapag-backpack. Okay? Taga ibang bansa kasi ito. So, gusto niya mag-backpack sa Southeast Asia. So, ayun, pinagbigyan naman ng girlfriend and it worked out for them. So, parang may ganun energy ako nasasagap dito sa connection ninyo. Na may gusto, may iba pa siyang gustong ma-fulfill na priorities din sa life niya. I'm not saying na hindi ka priority, okay? Parang may bucket list siya na gusto niya munang ma-tick lahat before siya mag-fully commit dun sa next level ng relationship niyo. Gets? Okay. So, kaya ngayon, paano naapektuhan yung relationship is, ayun, magkakaroon ng parang a bit of detachment, parang wait lang, a pause, ganyan. Uh, Magso-soul search ng itong tao na to. I think parang uupuan niya to ng matindi. Kasi siyempre iba lalo na kung ang next level niyo na is magpapamilya, di ba? Siyempre iba na ang situation pag may pamilya, pag
meron na kayong anak or meron na kayong, for example, investment like bahay na ipinupundar, di ba? Masasantabi na yung mga dating uh, dreams, for example, ng person na to. Like, yan, example na lang yung travel na baka gusto pa niya mag-travel muna. And, ayun, pero uupuan nitong taon na to, mag-reflect siya, and it will have, hindi naman siya parang, wala akong nakikita na makikipaghiwalay siya or something. Mauupuan lang niya to, medyo ma-detach na siya, kakailanganin lang niya ng konting space para magnilay-nilay, magmuni-muni. Okay? Kasi alam naman niya na itong person na to is alam naman niya that your relationship, yung relasyon ninyong dalawa is destined. Na meant to be kayo para sa kanya. So, i-weigh niya nga itong priorities na to, upuan niya and magkakaroon siya ng decision. So, tingnan natin anong kaganapan pa sa inyong dalawa. Okay, yun nga. So, okay. So, magkakaroon ng pause nga when it comes to um, the connection and yung in terms of security, yung kasi 'di ba pag nag-commit na it's a commitment, dapat secured siya, stable siya, pero magkakaroon ng pause and itong mga priorities Wheel of Fortune ulit. And ayun, it's something na ayun nga nasa ano niya parang dreams niya. One of mga priorities niya, mga gusto niyang gawin. Bakit list talaga yung nasasagap ko dito? Something na reminds him of his past self ba? Na, um, na alam niya din na it's it's something na dapat mangyari din. It's part of his or her life na parang gusto niyo ma-fulfill and mangyari. Okay, an opportunity na ayaw din na ma-miss. Alright? Okay, so yeah. And labas dito is the death and the devil o nagsabay pa sila. It's really something na once na upuan niyo to kasi dun na pipiliin ba niya yung priorities na yun or not, 'di ba? So there will be there will be may mga ili-let go, 'di ba? Kasi magdedesisyon nga siya eh. Kaya may mga desisyonan siya, may mga priorities siya na soon baka i-let go na lang niya for the sake na matuloy yung plans ninyo. Okay? And there will be some ayun, parang I can sense here na tatanggapin na lang niya na ito na yung current situation niya. It, Death card is also embracing change. Okay? And itatry niya siguro na parang i-manipulate pa yung situation, di ba? So, as seen here by the devil, yung alam mo yun, na parang tatry pa niyang kontrolin pa na, pero kapag nasa relasyon ka na kasi, it's, sometimes things talaga is, hindi mo na makakontrol unless, di ba, iba yung maging decision mo to let go. Pero, I don't see here naman na mag-let go siya. Pero, ang ile-let go nitong person na to is yung mga um, dati niyang priorities or yung mga bagay na gusto niya sanang gawin before. Kung siguro nung single siya or nung hindi pa siya committed, di ba? So, this person open niya to and eventually this person will just embrace the current situation and magsusurrender na lang din siya dun sa situation. Hindi na niya kailangan kontrolin pa kasi alam naman niya na you and this person are meant to be and destined to be together. Okay? So, ayun, sige.
Tingnan natin ano ba yung advice ni universe para sa inyo. Oops, nahulog siya. Di ba? Sa liit ng mesa ko kasi nakahulog pala yung mga cards. Kaya supportahan niyo na po para umamasenso din yung setup ko. Ayan. Okay, so advice, generate new ideas. Okay. So, parang ang sinasabi nito is, yeah, maybe help this person, advice ni universe, help this person to plan new things. Or, alam mo yun, magkaroon ng compromise siguro or magawa pa rin niya yung mga bagay na yun uh, in a different approach. Diba? Na magagawa pa rin niya, pero at the same time, mafulfill yung plans din niyo together. So, generate your ideas. Okay? So, sana nakatulong itong reading na to. And this is just a guidance. So, take it or leave it. Depende sa inyo. Bahala kayo. Okay? So, um, maraming salamat. Kita-kits na lang sa susunod ko pang reading. Dito lang sa akin channel. Ako si Mystico Moreno or in short, mismo. Ingat!